Yan, good morning sa bawat isa. Welcome sa ating Sunday celebration. And this morning, we will start our new series. We'll start our new series. Yan. So, punta tayo sa Luke chapter 11, verse 1. So, sabi dyan, one day, Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. So, yung mga disciples ni Jesus, isa sa desires nila ay matutunan nila paano mag-pray. Dahil nandiyan si Jesus, siya yung teacher nila, siya yung rabbi, siya yung kinoconsider nila na mentor, leader nila. Nakita nila si Jesus, nagpe-pray. Nakita nila personally si Jesus, individually siya, nagpe-pray siya. So, nakita niya din yung mga disciples ni John the Baptist, tinuturuan ni John the Baptist paano mag-pray. So sila nakita nila, so nagkaroon sila ng desire sa Lord, teach us to pray. No? Paano kung nagpe-pray, kung paano tinuturuan ni John, yung kanyang mga disciples, turuan mo din kami mag-pray. So, simula this morning, we'll be beginning our series on prayer. And pinapagatan ko yung ating series, title series na I Pray. Sabi niya, I Pray. I pray. Yan, so, desire natin, bawat isa sa atin, I will pray. I am praying. So, bawat isa sa atin, masasabi natin na lahat tayo nagpe-pray personally, individually. No? So, yung mga pag-aaralan natin sa series natin, we'll be talking about sino yung mga pwede natin ipag-pray, ano yung mga dapat natin ipag-pray, bakit may mga prayers na hindi sinasagot, no? Bakit ba natin kailangan mag-pray? Ano yung importance ng prayer? Paano natin masisure na yung prayers natin ay masasagot ng Lord? No? Bakit may mga prayers na hindi sinasagot? Yan. So, balikan natin yung verse. Luke chapter 11, verse 1. One day, Jesus was praying in a certain place. No? When he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. So, nakita nila si Jesus, yung mga disciples, kasi lagi silang magkakasama, nakita nila si Jesus nagpe-pray. Pumunta siya sa isang lugar, meron siyang oras ng pagpe-pray, nakikita ng mga disciples na nagpe-pray si Lord, sa isang lugar. Dahil nagkaroon sila so ito yung importance na demonstration, no? Yung leader natin, dina-demonstrate sa atin yung kanyang lifestyle, yung kanyang ugali, yung kanyang character. Nakikita ng mga disciples kung ano yung siya mismo personally nagpe-pray siya. No? At yung nagbibigay ng motivation, ng desire dun sa mga taong nakakakita. Si Jesus nagpe-pray, yung leader ko nagpe-pray. So parang gusto ko rin matutunan mag-pray. Gusto ko rin malaman bakit siya nagpe-pray, ano yung pinagpe-pray ni Jesus. No? So sabi ni Jesus, he said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name, your kingdom come. No? Give us each day our daily bread, forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us, and lead us not into temptation. No? So, yan yung tinuro ni Jesus na prayer dun sa mga disciples niya. No? So, yung religion na pinanggalingan natin ay ginawa tong literal. No? Na kailangan ipagpe-pray mo yung mismo, ito, word for word. Kailangan ulit-ulitin mo siya. Ganun ba talaga yung prayer? So, pag-aaralan natin yan. No? So, isa sa mga tinuro ni Jesus sa kanyang mga disciples, you have to understand, itong Luke chapter 11, sinulat din siya sa Matthew chapter 6, pero iba yung pagkaka-explain sa Matthew chapter 6. Tignan natin. So, tinuro ni Jesus yung paano yung tamang attitude pag nagpe-pray. So, hindi lang yung sasabihin mo lang word for word, hindi lang yung uulitin mo lang yung prayer, hindi mo lang siya sasabihin na paulit-ulit, sa Tagalog term natin yung usal. Yung sinasabi mo lang siya. Kahit hindi seryoso sa puso mo, hindi sincere sa heart mo, basta sinabi mo. Yun yung usal. So doon galing yung salitang dasal. No? Yung prayer, sa Tagalog ng prayer, doon pinanggalingan yung salitang dasal. Na sasabihin mo lang siya na parang magic words, basta sinabi mo, may mangyayari. So hindi ka naman prayer. Kasi meron tamang attitude sa prayer. No? Matthew chapter 6, verse 5. Sabi niya, when you pray, sabi ni Jesus, when you pray, do not be like the hypocrites. For they love to pray standing in the synagogues and the street corners to be seen by others.
truly I tell you, they have received their reward in full. No? So, isa sa mga tinuro ni Jesus na tamang attitude dapat natin sa prayer. Una, sabi pa dyan, verse 6, but when you pray, so itong mga, yung mga, sabi din mga, do not be like the hypocrites. Ano yung mga hypocrite, mga hipokrito? Yung mga, yung pinanggalingan ng word na hypocrite ay, sila yung mga actors. May mga actors sa theater. Meron silang mask. No? Meron silang ibang personality sa theater, sa stage. Meron silang ibang personality dun sa totoo na, sa real life. Yun yung pinanggalingan ng word na hypocrite. So, wag daw tayo gano'n double-faced. Na iba yung ginagawa mo sa harap ng mga tao, iba yung ginagawa mo privately. Iba yung life mo public, iba yung life mo sa private. So, dapat, sinasabi ni Jesus, huwag tayong ganun prayer. Kaya ka lang nagpe-pray kasi nakikita ka ng mga tao. Kaya ka lang ganun mag-pray, baka napakamatay, hindi mo mag-pray kasi nakikita ka ng mga tao, nasa stage ka. Pero pag wala ka nasa stage, at parang nagpe-pray ka pa. So, yun ang sinasabi ni Jesus. Sabi nun, but when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done. Ano yung sabi dyan? Ano yung sabi? Guys, ang tayo. In secret. In secret. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. So unang attitude in prayer. Pray in. Sabi natin na malakas. Pray in secret. Pray in secret. So, isang attitude sa prayer, dapat pray in secret. Sabihin, simulan mong mag-pray na walang nakakakita sa iyo. Dapat pag nagpe-pray tayo, yung prayer na hindi ka lang nagpe-pray pag may nakakakita. Hindi ka lang nagpe-pray for show, for performance. No? Hindi ka lang prayer. Prayer is private. Prayer, nagpe-pray ka individually, sa bahay mo, sa kwarto mo, no? Nagpe-pray ka doon. Hindi lang dahil nakikita ka ng ibang tao, hindi dahil sinabi ng leader, dahil sinabi ng magulang, you pray in secret. Kapag na-build mo yung life mo, yung private prayer mo, lalabas yan siyempre sa public. Pero hindi ka lang nagpe-pray dahil nakikita ka ng ibang tao. So, yun ang isang attitude natin dapat sa prayer. It's not for show. It's not performance. Hindi lang pakitang tao. Yung prayer natin, ginagawa natin kasi individually, privately, nagpe-pray talaga tayo. Pangalawa, sabi ni Jesus, sa Matthew chapter 6 verse 7, when you pray, do not keep on babbling like pagans. Yun yung sinasabi ko kanina. For they think they will be heard because of their many words. Nagbababble lang siya, yung salita lang ng salita. Usal lang ng usal. Ang dami mong sinabi, ang dami lumabas sa bibig mo, inulit-ulit mo yung prayer, inulit-ulit mo lang yung sinasabi ko sa text, pero hindi nagagaling sa puso. Sabi ni Jesus, tinuturo, na-expose ni Jesus na yung prayers natin, hindi tayo naririnig dahil marami tayong sinabi. Hindi pinapakinggan ni God yung prayer natin dahil marami kang sinabi, dahil marami kang inulit-ulit, dahil bubble ka ng bubble. Hindi ka na ng prayer. Sa totoo yung prayer, pangalawang attitude sa prayer, ano yung sabi natin na malakas? Pangalawang attitude? Be honest. Be honest. Yung prayer natin, hindi nadidinig dahil marami kang sinasabi. Dahil sa dami ng sinabi mo. Ang prayer natin, pinapakinggan ng Lord kasi honest yung prayer. Kasi nanggagaling sa puso, kasi sincere yung prayer natin. Papakinggan ni Lord yung prayer natin kapag honest yung ating prayer. Kapag sincere, kapag nanggagaling sa puso yung ating prayer. Yung prayer na pinapakinggan ni God. So, sabihin, when you come to God, when you talk to God, ano yung nasa puso mo? Ano yung nararamdaman mo? Ano yung iniisip mo? Yun yung being honest. Yung sasabihin mo kay God, Lord, ito yung nararamdaman ko, ito yung iniisip ko. That is being honest. You're talking to a person. Nakikipag-usap tayo sa isang person na when you pray to God, when you pray to Him, gusto ni Lord maging honest ka sa Kanya. Gusto ni Lord sabihin mo sa Kanya ano yung nasa puso mo, ano yung nararamdaman mo, ano yung iniisip mo. In your situation, kung may situation ka, may pinag-pray ka na, let's say, bumagyo,
bumaha, pinagpe-pray mo yung mga taong binaha, yung mga dumaan sa kalamidad, pinagpe-pray mo sila. When you're praying to God, tell God, be honest to God about what you are feeling. Lord, nalulungkot po ako. Lord, bakit pa ganito yung nangyari? Yung mga questions mo sa Lord, sabihin mo sa Lord. Yung mga questions mo sa buhay, sabihin mo sa Lord. Yung mga problema pinagdadaanan mo, yung frustrations mo, yung galit mo, yung mga yung stress mo, ibigay mo sa Lord, sabihin mo sa Lord. Be honest. Sabi sa tabi mo, be honest. Be honest. No? Hindi yan nakukuha sa dami ng sinasabi. Hindi nakukuha sa paulit-ulit ng sinasabi. No? Ang prayer, kailangan honest tayo sa Lord. When you pray to God, yun talaga nanggagaling sa puso. So, sumunod na verse. Sabi sa verse 8, do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. No? So, huwag tayong maging katulad dun sa mga hypocrites. Huwag tayong maging katulad dun sa mga pagano na paulit-ulit lang ng prayers. Meron silang text na sinusundan ng prayer na kasasabihin. Hindi yung mga pagans. Yung mga hypocrites naman, nagpe-pray lang sila dahil for show, performance lang. Dahil nakikita sila ng mga tao. No? Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. See God is omnipotent. God is omniscient. No? Pag sinabi natin omniscient, He knows everything. Alam niya lahat. He sees everything. Walang natatago kay God, walang hidden kay God. Nakikita niya lahat ng bagay, alam niya lahat ng bagay. So bago mo pa sabihin, alam na niya. Bago mo pa isipin, alam na niya. Bago mo pa ipag-pray, alam na ni God. No? Alam niya yung need mo, alam niya yung pinagdadaanan mo, alam ni God yun. Kaya hindi mo na madadaan si God sa paligoy-ligoy. Na pasikot-sikot. Kaya kailangan lang din, gusto lang ni God maging honest tayo sa Kanya. And pangatlong attitude na gusto ni God, sabihin natin na malakas, Be direct. be direct. No? So, hindi mo na kailangan paligoy-ligoy. Sabihin mo lang sa Lord, Lord, kung ano sabihin, kung ano yung request mo, ano yung gusto mo sabihin, sabihin mo na lang. Ano? Hindi na yung, Lord, nakita niyo naman po, dumaan po kami ng 2 sunod na bagyo, napakalakas po ng habagat, nag-signal number 3, umakyat po ng 7 inches yung baha, wala po kami masakyan, di kami makapasok sa trabaho. O ano ngayon? Ano ba gusto mo sabihin? Nasusundan niyo ba? Huwag na tayo paligoy-ligoy. Alam naman ni God yung sitwasyon, alam ni God yung nangyayari. Ano ba gusto mo talagang sabihin? Nasusundan niyo? Ha? Nasusundan niyo ba? Yes. So be direct. Sabihin mo lang talaga kay God, diretsuhin mo na si God kung gusto mong sabihin. Kasi alam naman niya talaga alam na nga niya eh. Alam na niya yung pag-pray natin, alam na yung request mo, huwag mo nang paligid, huwag ka nang magpaligid sa iyo. Direktahin mo na. Sabihin mo na yung gusto mong sabihin. No? Yung Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa, na sa unang araw, nilikha ang liwanag. No? Sabihin niyo mga ganun. Direktahin mo na si Lord, ano yung gusto mong ipag-pray, ano yung gusto mong sabihin. No? Wala nang ganun. So, attitude natin sa prayer dapat secret, pray in secret, be honest, and be direct. Sabi na sa quotation, work as if you were to live 100 years, pray as if you were to die tomorrow. No? Work as if you were to live 100 years. Pag nagtatrabaho ka daw, magtrabaho ka na yung pinagtatrabahuhan mo, gagamitin mo yun for 100 years. Mabubuhay ka pa ng 100 years. Kaya bigay mo yung best mo sa trabaho. No? Kung gusto mong magtrabaho, kung gusto mong mag-aral ka, na parang mabubuhay ka pa ng 100 years. Kaya bigay mo yung best mo kasi yung aaralin mo tsaka yung pagtatrabahuhan mo, gagamitin mo yung for 100 years. Pero, in comparison sa prayer, pray as if you were to die tomorrow. Ibig sabihin, pag nag-pray ka, isipin mo na yung prayer mo, last prayer mo na yun. Yun na yung huling prayer mo. So, ipag-pray mo na yun, lahat ng pwede mong ipag-pray ngayon. Kasi baka bukas, hindi ka na mabubuhay. No? Tindihan niyo ba? So, be honest, be direct, pray in secret, mag-pray ka na, hindi lang dahil makikita ka ng tao, hindi dahil akit ka sa stage, hindi dahil mag-perform ka sa mga tao. Be honest to God, pray ka sa Panginoon kasi baka bukas, last prayer mo na yun.
Sundan niyo ba? So, ano yung dapat natin ipag-pray? Yan, Matthew chapter 6, verse 9. This then is how you should pray. No? Diba? Sa Luke chapter 1, kasi binasa natin sa Luke chapter 1, sinabi niya kagad yung Lord's Prayer. Pero sa Matthew chapter 6, bago niya sinabi yung Lord's Prayer, discuss niya muna yung attitude sa prayer. No? So ngayon, punta na tayo sa Lord's Prayer. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So, sa Lord's Prayer, tinuruan tayo ni Jesus. Hindi ito, sabi mo nga, hindi yung Lord's Prayer, hindi yung ulit-ulitin mo lang yung word for word yung Lord's Prayer. No? Sa Tagalog, yung ama namin, di ba? Tawag na dyan, ama namin. No? Hindi yung ulit-ulitin mo lang yung ama namin, sa pangama namin, pag pinag-pray mo yung papakinggan niya talaga. Hindi ganon. Hindi ganon ang prayer. No? Hindi mo siya ulitin word for word. Sinasabi lang ni Jesus, ano yung dapat mong ipag-pray na hindi word for word. No? So, what to pray for? Una, pray for God's will. Sabihin niyo, God's will. Kaya sabihin niyo malakas. God's will. God's will. Salita tayo kasi wala na ibang magsasalita. Wala tayo magsasalita. No? Ulitin sabihin natin, God's will. God's will. Yan. Magsalita tayo kasi kung hindi tayo nagsalita, wala na magsasalita. Magbalik natin ulit. God's will. God's will. Yan. So, wala natin pag-pray, sabi ni Jesus, pag-pray natin, sabi ni Jesus, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So, pag nag-pray tayo, isa sa mga gusto ni God, tinuro sa atin ni Jesus, na pag-pray natin, is to pray for God's will. Ano? Kasi maraming tao, ginagawa lang nila kung ano gusto nila gawin. No? Yung nangyayari sa paligid natin, kaya nangyayari yun, kasi ginawa nila yung gusto nilang gawin. Bakit? Bakit laging parado yung mga kanal? Bakit puro basura yung mga kanal? Kasi yung mga gusto magtapon, ginawa lang nila yung gusto nila itapon. Gusto magtapon lang sa kalsada, magtapon lang sa kung saan-saan. Ganun lang nangyayari. Bakit may mga corrupt na politicians? Kasi ginagawa lang nila kung ano gusto nilang gawin. Ano? Bakit may mga nag-aaway sa kalsada? Bakit may mga road rage na nangyayari? Kasi pag nagalit sila at gusto nila makipag-aaway, gagawin nila. Kaya prayer natin, pray for God's will. Tayo, madalas, sa buhay natin, ginagawa lang din natin kung ano gusto natin gawin. No? Pag ayaw mo mag-aral, ayaw mo mag-aral. Pag ayaw mo gumising, huwag kang gigising. No? Pag gusto mo kumain ng junk food, kakain ka ng junk food. Gusto mo magbarkada, babarkada ka. No? Gusto mo magbisyo, magbibisyo ka. Kanya-kanya tayo, ginagawa natin kung ano gusto natin. Pero tinuturo tayo ni Jesus. When you pray, ano? Ang tamang prayer, pray for God's will. Lord, mangyari yung kalooban mo, mangyari yung gusto mo sa earth. Kung paano nangyari yung kalooban mo sa heaven. Ano? Mangyari yung gusto mo sa bansang Pilipinas, mangyari yung gusto mo sa Malolos, mangyari yung gusto mo sa pamilya ko, mangyari yung gusto mo sa buhay ko. Hindi yung gusto natin. Hindi yung kung ano lang yung pangarap natin. Ano yung pangarap ni God? Ano yung gusto ni God? Yun ang dapat natin unang pinagpe-pray. Lord, mangyari yung gusto mo, yung kalooban mo, sa buhay ko, sa family ko, sa school ko, sa work ko, sa Malolos, mangyari yung gusto mo sa bansang Pilipinas. Mangyari yung gusto mo sa buong mundo. So, pray for God's will. Yun yung gusto ni God na hindi lang tayo nagpe-pray kay God pag meron tayong mga request, meron tayong mga healing, no? Hindi tayo nagpe-pray kay God na para sinasabi lang natin kay Lord yung mga grocery list natin. Lord, kailangan ko ng pagkain, kailangan ko ng pang-aral, kailangan ko ng pang-tuition, gusto ko makapag-aral sa Gatong University. Hindi lang ganun ang prayer. Lord, gusto ko sagutin ako ng ganito. Hindi lang ganun ang prayer. Ano? Sabi nga ni Lord, sabi nga kahapon, sa pinagdaan natin ng conference kahapon, sabi doon, si God, hindi siya grocery store. Napupunta ka lang kasi pipili ka lang kung ano gusto mo. Na gusto ko ng sardinas, kukuha ng sardinas. Ayaw ko ng corned beef, so hindi ko kukuha ng corned beef. Kailangan ko ng tissue, kukuha ko ng tissue. Hindi ko kailangan ng napkin, kukuha ko ng napkin. Kailangan ko ng baterya, kukuha ko ng baterya. Ay, hindi ko kailangan ng chips, hindi ko na ako kukuha ng chips. Hindi ko kailangan ng soft drinks, hindi ko kukuha soft drinks. Kailangan ko ng isda, kukuha ko ng isda. Ganun ay grocery store. Pupunta ka doon, kukunin mo na yung gusto mo, yung ayaw mo, iiwan mo.
Si God hindi siya grocery store. Nasasabihin mo lang kay God yung gusto mo, tapos yung ayaw mo, sasabihin ko, Lord, ayaw ko yan. Hindi pwede ganun. No? Pag nag-prepare tayo sa Lord, kahit ayaw natin, kung ano gusto ni God, yun ang gusto ni God. Susundin natin yun. Pag-pray natin, mangyari yung gusto ni God, kahit ayaw natin. Amen. No? Pray for God's will. Pangalawa, sabi ni Jesus, nasa Lord's Prayer, give us today our daily bread. Sabi niya, daily bread. Daily bread. Ano ibig sabihin niya? No? Pag nag-pray ka ba, di ba, kaya ang Lord's Prayer, ang mama namin, di ba, give us this day our daily bread. Eh, lagi bang bread kinakain mo? So, di siya literal na bread. Di ba? Lalo tayo sa Pilipinas. Lagi tayo kumakain ng kanin, rice. No? So, hindi ka pwede yung prayer na sasabihin mo lang word for word. No? Ibig sabihin na sinasabi ni Jesus, pangalawang dapat natin ipag-pray, pray for provision. So, pray for provision. Sabihin, ang prayer natin sa Lord, mag-pray tayo na i-provide ni Lord lahat ng needs natin. No? So, pero bago mo ipag-pray yung needs mo, pray for God's will mo. Nayatin yung will ng Lord. Nangyari yung kalooban ng Panginoon. May gusto ng Lord. Gusto ng Lord, nag-pray ka. Gusto ng Lord, nag-worship ka sa Kanya. Gusto ng Lord, sumusunod ka sa Kanya. Gusto ng Lord, nagpapabago tayo ng buhay. Yun ang natin for God's will. Pangalawa, pag pinag-pray mo na yung will ni Lord na mangyari sa buhay mo, mangyari sa buhay natin, pangalawa, tsaka ka pala pwedeng humingi ng provision. Pray for provision. So, humingi ka ng provision, pagkain, no? Tirahan. Kailangan natin yan. Siyempre, pag may tirahan ka, may pills yun. Diba, pag nakatira ka, may bahay ka, meron kang kailangan mo ng kuryente, kailangan mo ng tubig, no? Kailangan mo ng pagkain. So, kasama lahat yun. Kailangan mo ng pagpagawa pag nasira. So, pag makukunin yun, kailangan mo ng trabaho, kailangan mo ng income, kailangan mo ng business. So, sunod-sunod yan, sama-sama na yan. No? No? Para ka makapagtrabaho, kailangan makapag-aaral ka. So, kailangan mo ng pag-aaral. So, para ka makapag-aaral, kailangan mo ng tuition, kailangan mo ng baon, kailangan mo ng pang-uniform, kailangan mo ng pambili ng books, kailangan mo ng pang-gastos sa mga projects. So, sama-sama na lahat yan. Pag nagkapamilya ka, pag may bahay ka, kailangan mo ng magkapamilya ka, siyempre kailangan mo ng asawa. Para ka magkakasawa, kailangan mo ng girlfriend or boyfriend. No? Tapos, siyempre, pagka-pray mo din, gusto mo magkaanak. Pag nagkaanak ka naman, pagpipray ka ng gatas, pang-diaper, no? Pambakuna, dami kailangan. Lahat tayo may mga kanya-kanyang needs. Pero sa naturo sa atin ni Jesus, pinag-pray tayo sa atin ni Jesus, you can ask God, you can come to God, and request to God na i-provide ng Lord yung needs natin. Yes. No? You can come to God, pwede tayo lumapit sa Panginoon, sabihin natin sa Lord, pero ano mga kailangan natin sa buhay? Kailangan mo ng emotional healing, kailangan mo ng emotional support, pwede mong ipag-pray sa Lord. No? Kailangan mo ng protection sa sakit, protection sa kuna. Pag-pray mo sa Lord. No? Gusto mo ng promotion, gusto mo ng bagong work, pag-pray mo sa Lord. So, pwede kang ask God for provision. No, yun yung sinasabi ng Lord, give us today our daily bread. No? So sabi ng Lord, pray for provision, pero sa needs. Sabi mo needs. Needs. Hindi sa wants. Iba yung needs sa wants. Ang need natin, makakain. Tama? Ang need natin, makatulog. Tama? Yes. No? Pero, ang want, iba yung want. Hindi yung basta makakain ka lang, want ko, makakain ako ng araw-araw, only samgyup. Want yun. Hindi pwedeng araw-araw, only samgyup. Hindi pwedeng araw-araw, Jollibee. Yan. No? Hindi pwedeng araw-araw, siomay. Hindi tayo. No? Ang need natin, ang need ng katawan natin, ganun ba? Ang need ng katawan natin, kailangan ng gulay, kailangan ng healthy na food, kailangan ng nutrients. Yun yung need. Kaya ni God mag-provide ng ating needs. Pero hindi bibigay ni God yung wants natin. Yes. No? Hindi wants. Kung gusto kailangan mo na ng sasakyan, bibigyan ka ni God ng sasakyan. Pag kailangan mo. Pero pag hindi mo pa kailangan, gusto mo lang, hindi bibigay ni God. No? Lalo kung gusto mo pa race car, gusto mo luxury car, sports car, ano? Hindi
ibibigay ni Lord yun. Kasi hindi mo naman yung need. Hindi ka naman nangangarera. No? So, kung ano lang yung needs natin, yung ibibigay niya. Okay, number 3, sabi dyan, Matthew chapter 6, verse 12, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. Now, sabi niya, forgiveness. Yan. Pangatlo, kailangan natin ipag-pray, ask for forgiveness. No? Lahat tayo nagkakasala. Meron ba dito hindi nagkakasala? Natasha pa may nang hindi nagkakasala. Walang ginagawang kasalanan. Sila tayo may nagagawang kasalanan. So, isa sa mga pag-pray natin, tinuro sa atin ni Jesus sa Lord's Prayer, Lord, forgive us. Patawarin niyo po kami sa mga nagagawa namin kasalanan. Meron tayong mga nagagawa na nag-break yung fellowship natin sa Lord, nakaka-affect dun sa relationship natin sa Lord, na may mga nagagawa tayo na hindi gusto ni God, nakakasakit din tayo ng ibang tao. No? We pray for forgiveness. Napatawaran tayo ni Lord, bigyan tayo ng favor ni God. Even yung mga tao na wala pang relationship sa Lord, pag-pray natin, magkaroon sila ng forgiveness, at magkaroon sila ng relationship sa Panginoon. No? Yung family natin, parents natin, mga kapatid natin na wala pang tamang relationship sa Lord, we pray for them na magkaroon sila ng tamang relationship sa Panginoon. Then, panguli, sabi ni Jesus, lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. No? Ibig sabihin nun, pray for protection. Sabi niya, protection. Protection. No? Pag-pray natin, nabigyan tayo, protektahan tayo ng Panginoon. Una, from the enemy, from the evil one. Protektahan tayo ni God. Na walang plano ng diablo kung magtatagumpay sa buhay natin. Pag-pray natin yan. No? Kasama dyan sa protection, sa lang ito kanina, sa safety natin, pag-pray natin na lagi tayong safe. Pag nagtatravel tayo, kahit nasa bahay ka lang, maging safe tayo. Pag-pray natin, safe tayo sa accident, safe tayo sa mga calamity, pag-pray natin, maging safe tayo sa sakit. No? Kasama yun. We ask God for protection. So ito yung mga apat na dapat natin pinag-pray. Na pag-pray natin yung kalooban ni God, pag-pray natin yung provision ng Lord, we ask for forgiveness, and we pray for protection. So sabi ng isang quotation, sabi yan, the greatest tragedy of life is not an answered prayer, but an offered prayer. No? Yung greatest tragedy, hindi yung prayer na hindi sinagot. Hindi daw yung nakakalungkot, hindi yun yung masamang mangyari. Na nag-pray ka, tapos hindi sinagot yung prayer. Ang mas malalang tragedy doon ay unoffered prayer. Ibig sabihin, pwede ka namang mag-pray, pero hindi ka nag-pray. Ano? So, pag meron pang kakayanan na mag-pray, sabi nga natin kanina, di ba? Pray like you will die tomorrow. Pray like you will die tomorrow. No? Pag pwede ka mag-pray ngayon, mag-pray ka ngayon. Pag-pray mo yung kalooban ng Diyos, pray ka ng provision, pray ka ng protection, pray ka ng forgiveness. No? So, sino yung mga dapat natin pag-pray? Pwede natin slide, no? Sino yung dapat natin pag-pray? Una, sarili natin. Pag-pray natin sarili natin. Pray natin yung will ni God mangyari sa buhay natin. Pray natin yung protection ni God sa buhay natin. Yung mga personal needs natin, pag-pray natin. No? Para naman, syempre family natin. No, yung ating mga kapatid, ating mga parents, relatives natin, pag-pray natin sila. Ganun din. Pray for God's will in your family. Pray for God's will in your loved ones. Pray for God's will sa inyong mga special person sa buhay natin. Pray for God's will sa inyong mga relatives. No? Tapos pray for God's protection upon their life. Pray for God's forgiveness sa kanilang buhay. Then pray for provision, God's provision sa inyong family, sa inyong loved ones. And then, kasama doon yung ating church. Pray for this church. Yung needs ng church natin. Pray natin yung will ng Lord mangyari sa ating church. No? Pray for God's protection sa ating church. And then pray for unbelievers. Sino mga unbelievers? Yung mga wala pang relationship sa Lord. Wala pang tamang relationship sa Lord. Wala pang malalim na relationship sa Lord. Pag-pray natin sila. Sino yung mga schoolmates natin, workmates natin, relatives natin.
mga friends natin, na wala pang relationship sa Lord, we pray for them. Pray for God's will sa kanilang buhay, pray for provision, pray for protection sa kanila. And then, panguli, pray for our government, pray for the nations. Yes. Pray for mga governments. Yung government natin dito sa Malolos, government natin sa Bulacan, sa Pilipinas, and yung government sa ibang bansa, pag-pray din natin. Mangyari yung will ni God sa ating government, mangyari yung protection ni God sa government natin, mangyari yung provision ni Lord sa ating government para yung mga kailangan natin as a nation, ma-provide. No? So yung mga kailangan natin pinag-pray. Yan. Bilang pagtatapos natin, gagawin natin, mag-pray tayo. Siyempre, kailangan pinag-aaral natin ng application. So, ang application natin ngayon, we will pray. Ano? So, pag-pray natin itong 5 areas na to, ang ipag-pray natin, itong 4. Yan. No? So, tayo lahat, no? Bawat isa sa atin, individually, kahit sa tahimik lang, no? Pag-pray natin. So, una, pag-pray natin sa sarili natin, tapos family, tapos church, and believers. So, bibigyan natin kayo ng 3 minutes. So, sabi natin kanina, ano? Be honest, be direct. Ganun lang. Be honest, be direct sa prayer. Tapos, itong 5 areas na to, pag-pray natin, God's will, provision, forgiveness, and sige tayo lahat. No? So, bibigyan na natin kayo ng 3 minutes tayo lahat. 3 minutes to pray. Itong 4 na to, sa ating self, sa ating family, sa church, sa believers, and sa our Lord. Sige, pray tayo. Pray tayo. Let us pray. Lord, we thank you for this day. We give you glory and honor. Thank you, Lord, for teaching us. Thank you, Lord, for your word. Thank you for your revelation. Thank you, Lord, sa wisdom and understanding. Thank you for your Holy Spirit na patuloy na tutulong sa amin. Lord, everything na sinabi namin, every prayer na binanggit na aming bibig, na lumabas sa aming bibig, we pray na ito pa yung sasagutin, ito pa yung gagawin Panginoon sa aming pagbuhay. Thank you, Lord, for yung will mo na ang mangyayari sa aming mga buhay. Thank you, Lord, na yung will mo na yung mangyayari sa buhay natin. We give you honor and glory, Lord. We love you. We pray this and we declare this in Jesus' name. Everybody say, Amen. ano pa natin sa Lord?